tumataas yung creatinine ko hanggang sa nag-700 na po talaga. Minamanas po ang buong katawan ko. Delikado na daw po pag nagmanas ang isang tao, lalo na po umakyat na sa mukha niya. Nakita ko yung asawa ko na talagang nangayat na siya. Ang hirap po. Di ako makakilos. Kunting lakad lang po, hinihingal na po ako talaga. Nung sinugod po ako ng ospital, tilaptis po ako, sobrang baba na po yung hemoglobin. Pagkatapos lumabas po sa laboratory, meron din pala akong May time din po na nawawalan na rin po ng pag-asa. Feeling niya po talaga wala na. mamamatay na rin ako. Tumatawag na lang po ako sa Panginoon para kahit pa paano madugtungan po ang buhay ko hanggang sa Ako po si Rodolfo Montes Jr., taga Barangay San Miguel, San Antonio, Zambales. Tatrabaho sa RHU. Nakakuha ko po ang sakit ko dahil magaling po kasi ako sa alat nung binata po ako. Palagi pong tuyo. Kung minsan po, inihigop ko rin ng bagoong sa sausawan ng mangga po. Yan din siguro yung isang cause po, kaya tumaas po ang creatinine. Sumakit po tiyan ko na. Palaging bloated po siya. Kala mo hindi ka natutunawan. Nag-worry na rin po ako dahil minamanas po ang buong katawan ko. Delikado na daw po pag nagmanas ang isang tao, lalo na po umakyat na sa mukha niya. Nakita ko yung asawa ko na talagang nangayat na siya. Ang hirap po. Pero walang kibo ko po dahil ang iniisip ko talaga yung gastos po. Dahil magkano lang po ang sinasahod ko ng kada isang araw. Kinausap ko muna yung mga kapatid ko, kailangan na daw ako may ospital. Nung sinugod po ako ng ospital, 2 days po lang po ako doon. Nasa 50,000 na po ang bill namin. Na-check na po nila na mataas po yung creatinine ko, di ako makakilos. Kunting lakad lang po, hinihingal na po ako talaga. Iniinda ko na po yan, mga ilang buwan na po. Kilabtis po ako. Sinabi po nila na masasalinan po ako ng dugo kasi sobrang baba na po yung hemoglobin ko. Tapos lumabas po sa laboratory, meron din pala akong gallstone po. Yung unang check nila sa akin, 6 cm na po at 3 cm. Hindi muna po ako nirekomenda munang mag-dialysis. Pero niredyhan na po ako ng pistula dito sa arm ko. Kasi papunta na rin po daw ako doon. Sabi niya, after 1 month, bumalik ka para makuha natin. Ang hirap sa kalagayan ko po na ang hirap na nga ang buhay. Hospital ka pa. Bis na nagtatrabaho ka na nga po, yung pang nangyari sa'yo. Inabot po ako ng 10 days noon, 170 po lahat ang nagastos po namin. Papacheck po ako sa labas, tumataas po talaga, tumataas yung creatinine ko hanggang sa nag-700 na po talaga. Sinabi po ng doktor na kailangan na po akong ma-dialysis. Nalaman ko yon na candidate for dialysis na pong asawa ko. Hindi po talaga namin napigilan ang pag-iyak. Masakit po para sa akin. Kasi syempre, mahal natin ang asawa natin. Kung sa pagsasama po bilang isang mag-asawa, very supportive kasi ang asawa ko eh. Syempre, kung mawawala ang asawa ko, paano na lang? Baka di ko po kayanin. Minsan po, yung mga kapatid ko na rin po, umiiyak na lang po ng patago sa akin. Kasi mamamatay na rin ako. Mga nurse sila, alam nila na yung tumatawag na lang po ako sa Panginoon para kahit paano madugtungan po ang buhay ko para sa mga anak ko, sa asawa ko. May time din po na nawawalan na rin po ng pag-asa. Feeling niya po talaga wala na. Kataon po kasi mahilig din po kasi kami sa mga kanta. Narinig po niya yung Through the Years. Yun po yung time na yun. Binilin na po niya yun. Pag nawala ako, yan yung kanta na lagi mong papatugtugin. Kasi hindi mo ako pinabaya sa kabila ng kalagayan ko. Andiyan ka pa rin. Talagang ang hirap ng sitwasyon namin noon. Andun po yung nagdadasal na lang po kami. Nung umuwi po yung kapatid ko, may nagrekomenda po daw sa kanya ng ba't di mo ipatry sa kapatid mo itong Salveo, sabi niya. Dahil marami na rin nagpapatunay na kahit cancer, napapagaling niya. Bumili na siya ng 2 jar, dala-dala niya galing Maynila. Una ko pang take po yung March 13, 2023. Tinik ko po yan, parang may kakaibang kwan po na sa katawan ko. Ininom ko pa yan 3 times a day po, 4 scoop po. Lumakas po siya. Nakita ko yung pagbabago kasi dati po talaga hingalin siya, tapos hindi siya nakakatulog. Kada tik ko po, ganun ang nararamdaman ko. Sa katawan mo parang tinatanggal na niya lahat ng toxic. May plus out niya ng pag dumudumi ka. Sa ngayon po,
Wala pong naniniwala na nagda-dialysis ang asawa ko dahil nakikita po nila na malakas. Lalo po dito yung mga tao pag napapadaan, di ba nagda-dialysis yung asawa mo? Eh mukha naman hindi nagda-dialysis. Sabi kasi, ang liksi, nagtatripe po pa siya ng motor. Ang session ko po ngayon, 2 times a week po. Nung natik ko na po yung salvio po, parang natanggal po na po yung paghihina sa katawan ko. Parang palaging may lakas po. Kaya ang dami mga pong nagsasabi ngayon na bumabalik na daw po yung katawan ko. Nakikita nila na mga nagdadialysis, ang hina, nagahiga na lang. E ako po halos nagagawa ko po lahat ng kwan dito sa pagtatanim. Parang nakukang ko po sa lakas kada inom ko po yan. Totoo lang po, hindi na po ako umiinom ng kahit na anong gamot kasi nakakataas din daw ng creatinine. Kinuha ko na lang yung salvio. Sinalig ko na lang sa salvio po ang aking maintenance po. Kaya nakikita po ang result. Dati po 700 ang creatinine ko. Last November po, lumabas po yung result ng creatinine ko. 390 na lang po. Kaya tuwang-tuwa ng mga kapatid, hindi sila nag-uuto willing magbigay po sa akin ng salvio. Every 2 months po akong pinapadalahan ng 1 jar na salvio po. Kaya pinagalitan po ako. Ma'am, ayos naman na po ang laboratory. Ano mo, wala iniinom. Salvio lang po. Makita naman ninyo sa laboratory ko. Normal naman po lahat. Salvio po, sa totoo lang po, ulog po ng langit sa mga may karamdaman. Lahat po ng sakit, napapagaling niya. Laking po tulong talaga ng salvio po sa akin. Laking pagbabago ng buhay ko po mula nang natik ko po to. Dahil dati po talagang halos di na ako nakakalakad. Lumalakad lang po ako ng 5 di pa. Hinang-hina na po ako. Ngayon po, kahit pagtakbo, kahit takbuhin ko. Ako po si Rodolfo Montes Jr. Ito po ang aking kwentong salvio. Stay healthy with Sam.